Ang titulo ng pelikula ay The Tomorrow War na ipinalabas noong 2021. Simulan na natin bisperas ng Pasko sa 2022, at si Dan, isang dating sarhento na kasalukuyang nagtatrabaho bilang isang guro, ay dapat natulungan ang kanyang asawang si Emmy at ang kanyang anak na si Muri sa party. Sa halip ay nasa telepono siya na sinusubukang mag-apply para sa kanyang pangarap na trabaho sa isang lab, ngunit sa kasamaang palad ay tinanggihan ang kanyang aplikasyon. Pagkatapos mag-tantrum sa labas, sinamahan ni Dan ang kanyang anak na babae sa sopa at pinaalalahanan siya na gawin ang hindi gustong gawin ng iba. Ang pamilya pagkatapos ay nanonood ng isang mahalagang laban ng soccer, ngunit ang laro ay biglang naantala kapag ang isang kumikinang na ulap ng usok at kuryente ay lumitaw sa field at mga tao ay nagsimulang lumabas mula rito. Mukhang mga sundalo ang mga taong ito at pinamumunuan sila ni Teniente Hart, na nagpapaalam sa lahat na nagmula sila sa taong 2051. Isang alien species na kilala bilang White Spikes ang sumalakay sa Earth at karamihan sa sangkatauhan ay Nullipole. Kaya ang mga sundalong ito ay dito para hilingin para sa mga tao na maglakbay patungo sa hinaharap kasama nila, at tulungan silang labanan ang digmaan. Sa paglipas ng mga buwan, ang mga bansa sa buong mundo ay nagpapadala ng maraming sundalo hanggat kaya nila. Ngunit tila hindi ito sapat, patuloy na humihiling ng mas maraming tao ang hinaharap, at isang kapat lamang ng mga babalik. Kapag naubusan sila ng mga sinanay na sundalo, sisimulan ng gobyerno ang pag-draft ng mga sibilyan para sumali sa laban. Nagdudulot ito ng mga kaguluhan sa mga lansangan dahil naniniwala ang maraming tao na hindi sila dapat ipadala sa isang digmaan na hindi nakakaapekto sa kanila. Si Dan ay patuloy na nagtatrabaho bilang isang guro, ngunit ang kanyang mga mag-aaral ay tila hindi masyadong interesado sa kung ano ang dapat niyang ituro dahil hindi nila nakikita ang punto kung sila ay mamamatay pa rin. Ang tanging pagbubukod ay si Martin, na nahuhumaling sa mga bulkan at laging gustong pag-usapan ang mga ito sa lahat ng oras. Sa sandaling iyon ay nakatanggap si Dan ng isang mahalagang mensahe sa kanyang telepono, na draft na siya. Pumunta si Dan sa pasilidad ng militar at sumailalim siya sa ilang pagsubok na nagpapatunay na makakasali siya sa laban, dahil mamamatay siya sa loob ng 7 taon. Biglang naramdaman ni Dan ang masakit na sensasyon sa kanyang braso at nalaman niyang nilagyan nila ng metal na aparato ang kanyang braso. Ipinaalam sa kanya na susubaybayan siya ng device sa hinaharap. Pagkatapos ng 7 araw ng paglilibot, ibabalik siya ng device. Pagkatapos, pumunta si Dan upang sabihin kay Emmy ang balita, at agad siyang nagpasya na dapat silang tumakas. Itinuro ni Dan na hindi niya maalis ang isang taga-subaybay ng gobyerno, kaya nakiusap sa kanya si Emmy na kausapin ang kanyang ama, na hindi nakita ni Dan mula noong siya ay inabandona noong bata pa siya. Sinasantabi ni Dan ang pagmamalaki para sa kapakanan ng kanyang pamilya. Pinuntahan ni Dan ang kanyang ama na si James para humingi ng tulong sa kanya, ngunit sa palagay ni James ay ipinadala si Dan ng gobyerno para tiktikan siya at nagkaroon ng pagtatalo. Sa huli, kailangang umalis si Dan nang nakadikit pa rin ang device sa kanyang braso. Umuwi siya para ipaalam sa kanyang pamilya ang masamang balita, pero nangako rin siyang babalik siya. Kinabukasan, pumunta si Dan sa pasilidad ng pagsasanay, kung saan nakipagkaibigan siya sa isang scientist na nagngangalang Charlie at isang manlalaban na tinatawag na Dorian, na babalik para sa kanyang ikatlong draft. Nakatanggap sila ng pangunahing pagsasanay, na kinabibilangan ng pagbaril at pangunang lunas, bago sila bigyan ng buong paliwanag kung paano gumagana ang teknolohiya ng oras sa paglalakbay. Ang Team E-Link ay katulad sa 2 bolsa sa isang gumagalaw na ilog, at ang isang ilog ay maaari gumalaw lamang sa pagitan ng 2 puntong yun. Kaya naman makakapaglakbay lang sila sa pagitan ng taong 2022 at taong 2051, iyon ang mga nakapirming punto at hindi sila makakapili ng isang bagay bago ang digmaan. Makalipas ang ilang sandali, nagpapahinga ang mga trainees sa barracks nang biglang tumunog ang alarm, oras na para umalis sila. Nalilito ang mga trainees dahil dapat silang magkaroon ng 7 araw ng pagsasanay, ngunit sinabi sa kanila na ang hinaharap ay hindi basta-basta makakapili kapag kailangan nila ng tulong. Kapag natipon na ang lahat, isa sa aktibo ang Team E-Link at ang isang ulap na tulad nito ay lumitaw sa panahon ng laban ng soccer ay magsisimulang makuha sila sa hinaharap. Pupunta raw sila sa Miami Beach, ngunit sa control room, may mali sa mga output coordinates.
Lumilitaw ang grupo sa kalangitan sa itaas mismo ng lungsod at bumagsak sa tuktok ng isang gusali, na nagiging sanhi ng pagkamatay ng marami sa kanila. Nagagawa ng mga natitirang miyembro na iligtas ang kanilang mga sarili dahil nahulog sila sa pool at kailangan lang nilang lumangoy palabas. Ang team ay tumitingin sa lungsod ng Miami at nakitang ganap itong guho. Hindi nila alam kung paano magpapatuloy, ngunit sa sandaling iyon ay nakipag-ugnayan sila sa isang koronel, na nagpaalam sa kanila na ang lungsod ay nasakop ng mga white spikes kaya darating ang mga sundalo upang ganap na bombahin ang lugar. Ang misyon ng team ay iligtas ang isang research team na nakulong sa loob ng isang laboratorio. Alam ng koronel na si Dan ay may karanasan sa militar at inilalagay siya sa pamamahala sa team. Ginagabayan ni Dan ang koponan sa buong lungsod, nagbibigay sa kanila ng mga indikasyon kung paano kumilos ng maayos at paghahanap ng kamatayan at pagkawasak saan man sila magpunta. Nahanap nila ang gusali ng lab at kapag pumasok sila dito, natuklasan nila ang isang patay na dayuhan, kaya kinuha ni Dorian ang isang kuko bilang isang tropeyo. Sa loob pa ng nahanap nila ang research team, ngunit lahat sila ay patay bilang bahagi ng isang alien trap. Hinihiling sa kanila ng koronel na kunin ang lahat ng mga kopya ng pananaliksik at magmadali dahil kung may mga katawan sa paligid, babalik ang mga white spikes at papalapit na ang mga jet fighter. Nagmamadali ang team na kunin ang lahat ng mga kinakailangang item, pagkatapos ay nagsimula silang bumaba ng tahimik hanggat maaari. Gayunpaman, ang isa sa mga lalaki ay nakarinig ng ingay at kapag siya ay tumingala, sa wakas ay natuklasan nila kung ano ang hitsura ng mga white spikes. Ang dayuhan ay bumaril ng spike mula sa mga galamay nito, pinatay ang isa sa kanila, at agad na nagpaputok ang koponan. Ang kanilang mga bala ay tila hindi makapinsala sa makapal na balat ng mga dayuhan, ngunit hindi bababa sa tila maaari nilang pabagalin ang mga ito habang sila ay tumatakbo pababa sa hagdan at nakahanap ng isang pasilyo sa labasan. Pinapatay at hinuhuli ng mga dayuhan ang maraming miyembro ng team habang nasa daan, kaya nanatili si Dan sa likod upang ipagtanggol sila. Dahil hindi gagana ang kanyang mga bala, umaatake siya gamit ang fire axe na hindi rin ganoon kabisa. Sa kabutihang palad, dumating si Dorian upang iligtas at pinatay ang nilalang sa pamamagitan ng pagtuturo sa koponan na ang tanging mahihinang bahagi ay ang leeg at ang tiyan. Sa maraming white spikes na humahabol sa kanila, tumakbo ang team sa mga kalye hanggang sa matagpuan nila ang tangke na paparating upang iligtas sila. Sa kasamaang palad, ang mga white spikes ay unang nakarating sa tangke at sinisira ito. Ngayon ay walang pagpipilian ang team kundi labanan ang mga dayuhan habang sinusubukang maghanap ng cover. Habang dumarami ang mga miyembro ng team na nahuhulog sa pag-atake ng mga dayuhan, nahuhulog ang mga nakaligtas sa isang tunnel, at huminto si Dan upang iligtas ang isang nahulog na trainee. Naantala nito ang buong team, at nagpasya ang dalawa sa mga nagsasanay na manatili at kumilos bilang isang shield laban sa mga dayuhan para makatakas ang iba pa sa team. Sa sandaling iyon, sa wakas ay dumating ang mga jet at binomba ang buong lugar. Makalipas ang ilang oras, nagising sina Dan at Charlie sa isang forward operating base sa Dominican Republic. Nahanap nila si Dorian, na nagpaalam sa kanila na patay na ang natitirang bahagi ng team at pinagalitan si Dan dahil sa paghinto nito upang tulungan ang isang nahulog na tao na naglagay sa panganib sa iba. Inamin ni Dorian na siya ay nagdurusa mula sa cancer, at nalaman niyang siya ang magdedesisyon kapag siya ay namatay. Naputol ang kanilang pag-uusap nang hilingin kay Dan na makita ang koronel. Nang marinig niyang tinukoy siya ng isa pang sundalo sa kanyang apelyido, nabigla si Dan nang mapagtanto na ito ay isang mas matandang muri. Lumaki siya bilang isang scientist, at siya ang nangungunang researcher sa Air Force, na siya mismo ang lumikha. Pagkatapos ay ipinakita niya sa kanya ang pag-record ng isang kakaibang hitsura ng white spike. Ang lahat ng dayuhang nakalaban nila sa lungsod ay mga lalaki, at ang isang ito ay babae. Mas agresibo siya at mas bihira, namumugad din siya sa ilalim ng lupa. Ang mga lalaking white spikes ay mamamatay para ipagtanggol siya dahil tila ang mahalaga lang sa kanila ay ang kaligtasan ng kanilang mga species. Ang bombang ginagamit ng militar ay may lason na nilikha ni Muri, at hanggang ngayon ay pinapatay nito ang mga lalaking white spikes ng walang issue. Gayunpaman, nakaligtas ang babaeng alien sa lason na iyon, kaya kailangan ni Muri si Dan na sumali sa team ng pagkuha at kumuha ng babaeng white spike upang pag-aralan.
Sana ay magkaroon sila ng mas malakas na lason na papatay sa pangunahing pinagmumula ng pagpaparami ng mga dayuhan. Naghahanda ang team at umalis sakay ng mga helicopter, kung saan ikinwento ni Muri kay Dan ang nangyari. Ang mga dayuhan ay lumitaw ng wala saan sa Russia noong 2048, kahit papaano ay iniwasan ang lahat ng satellite imagery at radar. 3 taon lang ang inabot nila upang sakupin ang mundo, at wala silang pakialam sa material na mga bagay, gusto lang nila ang tao bilang pagkain. Gustong malaman ni Dan kung ano ang nangyari sa kanya bago siya namatay, ngunit naisip ni Muri na mas mabuting huwag na lang pumunta sa kalsadang yon. Makalipas ang ilang sandali, nakarating sila sa pugad, kung saan nakakita sila ng grupo ng mga sundalo na sinusubukang atali ang babaeng White Spike. Galit na galit ang dayuhan, sinimulang salakayin ang mga sundalo, pinatay ang marami sa kanila. Si Muri ay sumama sa kanila at naglagay ng isang malinis na putok sa kanyang leeg, na nagbibigay sa iba ng pagkakataon na lagyan siya ng higit pang lubad at pigilan siyang umalis. Nang makitang nahuli ang kanyang sarili, sumigaw ang babaeng dayuhan upang tawagan ang kanyang mga tagapagtanggol, at hindi nagtagal ay napuno ng mga dayuhan ang lugar. Habang sinusubukan ng babae na salakayin Muri, bumaba si Dan at binaril ang pinakamaraming alien hanggat kaya niya bago sumama sa iba sa pugad para tumulong na iligtas ang kanyang anak na babae. Sama-samang itinulak ng mga sundalo ang babae sa hawla at isang helicopter, ngunit ngayon sinusubukan din ng mga lalaki na atikihin ang mga helicopter upang iligtas siya, kahit na gumawa ng isang pag-crash. Tumakbo sina Dan at Muri papunta sa isang jeep at nagsimulang barilin ang mga dayuhan para bigyan ang mga helicopter ng pagkakataong makatakas gamit ang hawla. Pagkatapos ay nagmamaneho silang dalawa ng napakabilis upang makatakas sa lugar. Huminto sila sa isang beach upang magpadala ng SOS flare, at pinagalitan ni Muri si Dan dahil sa pagkilos ng hindi nag-iisip. Gusto lang siyang protektahan ni Dan, ngunit hindi siya pinaniwalaan ni Muri at ipinaliwanag niya na iniwan niya ang pamilya noong siya ay 12 taong gulang dahil ang depression ng hindi paggawa sa gusto niya ay tumama sa kanya ng husto. Noong siya ay 16, naaksidente si Dan, at nasa ospital si Muri nang mamatay siya. Nasasaktan si Muri sa lahat ng ito, at walang sinabi si Dan dahil hindi siya makapaniwalang naging katulad siya ng kanyang ama. Bigla niyang napagtanto na maaari niyang maunawaan si James nang sabihin niya na ang digmaan ay iniwan siya sa isang madilim lugar sa pag-isip. Dinadala ang babaeng White Spike sa isang fortified offshore oil platform, kung saan nakalagay ang time machine. Nakadina siya at binibigyan ng malaking halaga ng sedative bawat oras. Nagtutulungan sina Dan at Muri sa pagsusuri sa DNA ng dayuhan at sinusubukan upang matuklasan kung paano niya pinipigilan ang lason sa pagpatay sa kanya. Napakaraming trabaho na inaabot sila ng maraming araw, ngunit nagbibigay daan din ito sa kanila na muling magbonding at makipag-chat sa mas palakaibigan paraan habang sila ay nagsasalo-salo sa pagkain. Noong gabi bago umalis si Dan, sinabi niya kay Muri na ipinagmamalaki niya ito at magiging proud din ang kanyang ina. Sinisikap ni Dan na sabihin kay Muri na kailangan niyang magpahinga at bigyan siya ng higit pa dahil narito siya upang tumulong. Sinasamantala ni Muri ang pagkakataon na sa wakas ay ipaliwanag kung bakit niya ito binili dito. Kapag nakahanap na siya ng paraan para makagawa ng mas malakas na lason, kailangan niyang ibalik ito sa nakaraan para mas produce ito at ihanda ito pagdating ng mga dayuhan. Iyon ang dahilan kung bakit siya nagsusumikap para matapos ngayong gabi, kailangan niyang tapusin bago siya umalis. Ayaw iwan ni Dan si Muri hanggang sa kanyang kamatayan, ngunit sinabi ni Muri na tinawag niya siya dahil siya lang ang mapagkakatiwalaan niya. Sa sandaling iyon, sa wakas ay natapos na ng makina ang isang lason na may 100% tugma para sa isang babaeng White Spike, ngunit ito rin ang sandali na nagising ang dayuhan at tumawag para sa kanyang mga tagapagtanggol. Habang dumarating ang isang grupo ng mga lalaking alien upang salakayin ang platform, naisip ni Dan na dapat nilang patayin ang babae para matigil ang pag-atake. Ngunit itinuro ni Muri na mayroon lamang silang isang sample ng lason at mas makakatulong ito sa nakaraan. Habang sinisimula ng mga sundalo na ipagtanggol ang platform, sa abot ng kanilang makakaya at maraming alien ang bumagsak sa mga lab, si Muri at Dan ay tumatakbo sa palibot ng platform upang subukan na makarating sa helipad kung saan dapat pumunta si Dan para sa time jump, na mangyayari sa loob ng ilang minuto. Silang dalawa ay bumaril ng maraming alien sa daan, ngunit si Muri ay nataman pa rin ng Spike. Sinusubukan ni Dan na tulungan siyang maglakad,
ngunit siya ay nasa sobrang sakit, at ang platform ay malapit ng bumaba dahil ang mga dayuhan ay bumagsak ng isang barko laban dito. Humihingi ng paumanhin si Muri sa pagiging malamig niya kay Dan at pagkatapos sabihin na mahal niya siya, binigyan niya ito ng lason, hinihimok siyang bawiin ito para iligtas ang lahat. Biglang lumitaw ang isang alien, at kinaladkad si Muri pababa kasama nito, dahilan para tumalon si Dan sundan siya para iligtas siya. Gayunpaman, iyon ang sandali kapag nag-activate ang time machine, at ibabalik ng Team E-Link sina Dan, Dorian, Charlie, at ang iba pa sa nakaraan. Sa kabutihang palad, ligtas ang lason sa kamay ni Dan at hindi nabasag ang vial. Magaling si Charlie, ngunit inamin niya na nanatili siyang nakatago na parang duwag. Sinabi ni Dan kay Hart na kailangan nilang gumawa ng lason, at ipadala ito sa hinaharap para patayin ang lahat ng dayuhan, ngunit may masamang balita si Hart, hindi na gumagana ang time machine, marahil dahil sinira ng mga alien sa oil platform ang isa pa. Pagtatapos nito, hindi na sila makakabalik, ibig sabihin tapos na ang lahat. Umuwi si Dan at halos hindi makapaniwala na makakasama niyang muli ang kanyang pamilya, nabigla pa rin siya dahil sa lahat ng pinagdaanan niya. Sa gabi ay hindi siya makatulog at patuloy niyang binibisita si Muri upang kumpirmahin na buhay ito. Kapag tinitingnan siya ni Emmy, ibinahagi ni Dan ang nangyari sa nakatatandang Muri, at determinado pa rin siyang humanap ng solusyon sa lahat ng ito. Tinutulungan siya ni Emmy na makita ang mga katotohanang mayroon sila. Alam nila inaatake ng mga dayuhan ang Russia noong 2048, ngunit walang nakakakita sa pagdating ng mga barko. Marahil iyon ang taon kung kailan sila nagsimulang lumipat, ngunit dumating sila ng mas maaga, at walang nakakapansin dahil ito ay nasa gitna ng nagyayelong lugar sa Russia. Kaya kailangan nilang simulan ang pagtingin sa mga taon bago yon. Kinabukasan, agad na kumilos si Dan. Binisita niya si Dorian at kinumbinsi siya na hindi pa ito tapos, pagkatapos ay dinala nila ang trophy claw ni Dorian sa lab na pinagtatrabahuhan ni Charlie. Kinumpirma ni Charlie na mayroong sediment sa claw na mukhang parang abo ng bulkan na nagmula sa alinman sa China o Korea. Hindi nila naiintindihan kung paano maaaring mapunta ang Asian ash sa Russia, ibig sabihin, kailangan nilang magtanong sa isang eksperto sa bulkan. Sunod na pinuntahan ni Dan ang kanyang estudyanteng si Martin, na nagpapaliwanag na nagkaroon ng malaking pagsabog ng bulkan sa Asia libu-libong taon na ang nakalilipas, kung ang abo ay tinatangay ng hangin ay maaaring nahuli ito sa tubig ng Russia, na kalaunan ay naging yelo. Ibig sabihin, ang mga nilalang ay palaging naririto sa Earth, nagyelo sa ilalim ng daan-daang layer ng yelo, kaya kung bakit hindi nila nakitang dumating ang mga barko. Ang dahilan kung bakit sila nagising sa 2048 ay kapag ang pagbabago ng klima ay sa wakas ay natapos na ang pagtunaw ng lahat ng polar ice. Dinadala nila ang teoryang ito sa gobyerno, ngunit dahil wala silang anumang patunay, hindi sila binibigyan ng mapagkukunan upang mahanap ang alien nest. Kailangan nilang gawin ito sa ilegal na paraan, at alam ni Dan ang tamang tao, ang kanyang ama na si James, na maraming taon nang nabubuhay sa labas ng grid at may sariling eroplano. Ang marinig na sinabi ni Dan na kailangan ko ang iyong tulong, ay nakumbinsi si James na tumulong sa misyon, gaano man ito kabaliw. Nakikipag-ugnayan din si Dan kay Hart, na nagtrabaho kasama si Muri sa hinaharap at handang tapusin ang misyon ng kanyang pinakamamahal na pinuno. Nagdala si Hart ng ilang sundalo kasama niya, kasama ang maraming armas at ilang kopya ng lason. Bumibiyahe ang team sa Russia, at nangako si Charlie sa pagkakataong ito na hindi na siya magtatago. Kapag nakarating sila sa Academy of Sciences Glacier, nagsimula silang tumingin sa paligid para sa mga palatandaan ng anumang kakaiba. Huminto sila kapag nalaman nilang nababaliw ang kanilang mga makina dahil may kakaibang magnetic field na nakapalibot sa kanila. Gamit ang maraming pampasabog, ang koponan ay nagbukas ng isang butas sa lupa at pumasok sa isang sinaunang kuweba, kung saan sa wakas ay natagpuan nila ang nagyelo na spaceship. Itinuro ni Dan na ang pagpasok sa barko ay lubhang mapanganib at maaari nilang sabihin sa gobyerno na nakakita sila ng patunay, ngunit lahat ay sumasang-ayon na ang gobyerno ay naging walang silbi at nasa kanila na ang mga bagay na itama. Gumagamit sila ng chainsaw upang maputol ang yelo at pumasok ang team sa barko habang iniiwan sina Charlie at James sa labas kung sakaling may magtangkang tumakas. Nakarating ang grupo sa sabungan at napagtanto na isa itong crash site, hindi kailanman nilayo ng mga alien na ang Earth ang kanilang destinasyon.
Nakakagulat na ang katawan ng piloto ay hindi isang white spike. Pumunta sila sa isa pang silid at hanapin ang aktwal na white spikes sa loob ng isang serye ng mga biopod, na nagpapaunawa sa kanila na ang mga ito ay karga. Sila ay mga bioengineered na nilalang na ginamit ng lahi ng dayuhan ng piloto bilang mga sandata upang kolonihin ang iba pang mga planeta. Sinimulan ng team ang pag-iniksyon ng lason sa mga pod at pinapanood ang mga white spikes na nanginginig sa sakit na nagpapatunay na pinapatay sila ng lason. Gayunpaman, ginigising din ang kanilang mga pag-iyak ang mga dayuhan na hindi pa na-inject, na nagdudulot sa kanila ng pagkabasag ng kanilang mga pod at pag-atake. Ang koponan ay nag-shoot ng hanggang sa kaya nila, ngunit ang ilan sa kanila ay nakakatakas. Itinuro ni Dorian na wala silang pagpipilian kundi pasabugin ang barko, kaya ibinigay niya kay Dan ang kanyang kuko at tinanggap na manatili sa likod upang i-activate ang bomba kapag nakalabas na ang lahat. Nagsimulang barilin ni James ang mga alien na nakatakas, ngunit natigil ang sandata ni Charlie at sinimulan niyang patayin ang mga nilalang gamit ang chainsaw. Si Dan ay lumabas at binalaan silang tumakas habang si Hart at ang iba pa ay dinudumog ng isang malaking kolonya ng mga dayuhan. Hindi na makapaghintay, pinasabog ni Dorian ang bomba, pinabagsak ang lahat ng nilalang kasama niya at namamatay sa kanyang mga kondisyon tulad ng gusto niya. Si Dan, Charlie, at James ay lumabas sa yungib bago sila tamaan ng pagsabog, ngunit ipinaliwanag ni James na nakakita siya ng isang dayuhan na may pulang tiyan na tumakas. Pagtanto ni Dan na babae yon, kaya naghiwalay sila para sundan siya. Nahanap ng Reyna ang isa sa kanila at umatake, ngunit ito pala ay isang snowman na natatakpan ng mga damit na inilagay ni James bilang isang bitag. Kapag hinabol na lang siya ng Reyna, si Dan ay nagpakita upang hampasin siya ng kanyang snowmobile. Pagkatapos, ang mag-ama ay magkasamang bumaril hanggang sa itulak nila ang Reyna sa gilid ng bangin. Alam nilang hindi pa siya patay ngunit maghanda para sa kanyang pagbabalik. Kapag muling umatake ang Reyna, itinulak niya sila upang paghiwalayin pagkatapos ay pinaulanan ng spike si Dan bago sumunod sa kanya. Ginagamit ni Dan ang parehong spike na iyon para saksakin ang kanyang bibig at ginamit ni James ang pagkakataong hampasin siya ng palakol, dahilan para mabulag siya. Nagsimulang gumulo ang Reyna, sa desperasyon at sinamantala ni Dan ang pagkakataon na turok ang lason sa kanyang binti. Gayunpaman, tinanggal ng Reyna ang binti upang hindi kumalat ang lason sa kanyang katawan. Nang subukan ng Reyna na habulin si Dan, naghanda siya ng granada para ibaba siya kasama niya. Ngunit sa sandaling iyon, itinaas ni James ang kanyang nasugatan na kamay para maamoy ng alien ang kanyang dugo at sa halip ay sundan siya. Tumanggi si Dan na mawala ang kanyang ama pagkatapos nilang magkita muli, kaya tumalon siya sa Reyna at hiniwa ang leeg nito gamit ang kuko ni Dorian. Matapos siyang hampasin ng ilang ulit, inilabas niya ang huling bote ng lason at ipinasok ito sa kanyang bibig bago siya muling sinipa sa bangin. Bumangga ang Reyna sa isang malaking bato at sa wakas ay namatay. Kinabukasan nag-uulat ang mga newscast sa buong mundo ng pagsabog sa Russia na ikinamatay ng grupo ng mga dayuhan, at sinisikap ng gobyerno na kunin ang kredito para dito. Umuwi si Dan at muling nakasama ang kanyang pamilya. Sa wakas pinayagan si James na makilala ang kanyang F-Zero. Ngayon, maaari na silang lahat na magtulungan para sa mas magandang kinabukasan. Wakas. Maraming salamat kaibigan sa patuloy na pagtangkilik at pagsuporta sa ating channel na Tagalog Pinoy Movie Recap. At kung sakaling ngayon lang tayo nagkatagpo sa pamamagitan ng video na ito ay please lang huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pakipindot na rin ang bell. Hanggang sa muli, ako si Richard Belen, goodbye.